No, I didn't think that way kasi I know God always have a plan for me kasi meron din yung instance kasi nung college ako, like nagkasakit ako, na-sit out ako for 1 year. Straight from high school, naglaro agad ako, and then 2011 na-sit out ako because may problem ako sa throat, which is ang finding nung doctor parang rheumatic fever. So rheumatic fever, one step closer to rheumatic heart. So ang nangyari, yung explanation sa akin, may something sa dugo ko, mga parang bacteria na nagpo-produce ng parang lason. Mataas kasi yung pinoproduce niya ng bacteria na yon. Doon sa normal, parang times 4. So, yung ASO ko, like anti-streptolizin o yung tawag, mataas. So, na-sit out ako for 1 year that time. So, until syempre, hindi ko alam kung makakalaro pa ba ako, kasi 1 year kong inantay na kasi parang every 3 months blood test, yung mga ganon, and then to the echo, titingnan yung heart, kung may enlargement, yung mga ganon, yung mga valvula ng puso, mga ganon before. So I prayed to God din that time kung ano yung plan niya talaga, which is I think in-answer naman niya yung prayer ko that time, makabalik, which is binigyan ko yung choice yung doktor ko kasi sinabi ko yung pagpapagamot ko sa ospital sa UST, it's a privilege ko as an athlete, which is kung hindi ako maglalaro, wala akong scholarship, wala rin akong panggagamot. So syempre, I'd rather leave it up to God, yung faith ko, or yung life ko. Kasi kung hindi rin ako maglalaro, hindi rin ako makapagpagamot. So, mamimili ako. Diba? So, I choose to play, and then sinabi naman nung doctor na may pwede naman talaga akong gawin, pero medyo kasi yung doctor ko at that time parang conservative. Ang iniintindi niya yung health ko as a patient niya, syempre. Kung may mangyaring masama sa akin, well, siya naman talaga yung mayayari din. So, naiintindihan ko rin yung doctor ko, pero yun, parang katulad nun, syempre, I think my career is over that time kasi pwede ako mawalan ng pag-asa na Pero yun pala yung year na pinagpahinga niya ako para mas maganda yung mangyayari pala dun sa last year ko. Kasi kung dun sa 2014 year, number 7 ng UST that year, and then the following year, which is championship sa FEU yun. So, imagine kung dilaro ko siya ng tuloy-tuloy, hindi na-delay ng 1 taon. Like, pwedeng yung last year ko, yung number 7, hindi pala. Imagine, 2015, nagka-medical 5 pa ako, most improved, daming blessing kay Lord. Like, kaya hindi yung mawawalan ako ng pag-asa na makabalik makalaro. Like, hindi sumagi sa isip ko yun. Kasi I know, andyan si Lord lagi sa akin. Yeah. Who was best coach you ever had in the PBA? Best coach? Siguro, kung based sa
performance ko kasi, of course, I go to Coach Kaloy. Kasi doon ako nakilala sa Rain or Shine. So doon lumabas din yung laro ko. So siguro siya yung best coach for me. Pero may tatlo kasi akong coach na mga gusto ko din. So Coach Norman, of course, Coach Norman yun. And then si Coach Nash, Blackwater ako, which is nakasama ko rin siya sa PBA D-League ko. Back-to-back champion kami, Phoenix Fuel Master. Siya yung nagko-coach that time. Or, yeah, siya, alam ko. So, yun. Pero si Coach Kagloy yung nagpalabas nung laro ko talaga. Kasi, or maybe dun sa system din niya. And then sa Blackwater kasi kami ni Coach Naj. Well, Blackwater yun that time. Pero bilib din ako doon kay Coach Naj. Okay din siya. Favorite import teammate in the PBA? Yeah. Pero ang pinaka sa akin si Allen Durham. Pero saglit lang din kasi kami nagkasama ni Allen. Pero galing. Na naging teammate ko. And then ang isa si Reggie Johnson yun, yung matangkad na dati sa Rain or Shine. Kasi umabot din kami ng I think semis yun Nag-semis kami kasi doon. Si Allen Durham naman kasi nung rookie year ko, syempre galing sila sa championship nung wala pa ako. So, siyempre, inaasahan ko rin na makakasama ko rin sana siya ng matagal kasi sa Commissioner's Cup yun And then, I think, 2 game lang kami nagkasama. Pero, I think siya yung pinaka, kong import na nakasama maglaro. Na naging teammate ko. Siya, tsaka si Reggie Jones isa. So, yun yung best import teammate for me. How's experience playing in Gilas? Yeah, saya ang Gilas kasi of course it's your time to represent the country and of course yung mga kababayan natin iba rin sila sumuporte lalo na pag nag-out of the country yung mga Pinoy sa ibang bansa iba rin talaga and then parang nakaka-goosebumps pagka you're wearing the Pilipinas jersey and playing for your kababayan sa ibang bansa grabe parang di ka mapapagod iba yung di ka competition ka lagi parang ganun masarap ang maglaro sa Gilas. How's experience playing in the MPBL last season? PBL? It's fine. Of course, yung mga experiences, may mga ups and downs din. It's basically more on dito kasi parang more on bara-bara. Not typically bara-bara na parang pambarangay or what. I mean, in a sense na yung laruan, yung call. Gusto kasi nila yung parang more on bakbakan yung game. Then may syempre, may mga lapses na hindi na nila tinatawagan, yung mga ganon. So, which is ganon din naman sa PBA. May mga lapses din naman, pero hindi katulad dito. Then, of course, mga politician din yung mga nagpapatakbo. So, I don't know kung may takot yung mga refs and all, yung mga ganon, or
mga budget teams. Well, same din naman. Siyempre, ganun din naman sa PBA. Like, meron din yung mga ng crowd, yung Ginebra, San Miguel team, or MVP group, mga ganun. Pero hindi na talaga mawawala. Pero yung experience, it's a nice experience din. Yung mga ibang player, daming player talaga. And ang maganda sa MPBL, madaming natutulungan na mga players na, from PBA or yung may mga aspiring to go up sa PBA, may platform sila na ipakita or i-showcase nila yung mga talents nila. So, yun na yung maganda sa MPBL for me. 5 of all time na teammate ko. Shit, medyo mahirap yan Siguro sa point guard position ko, I'd go to dalawa kasi, either Passer Amer or Chris Chu sa point guard position. Of course, sa two position, I put myself there. And then sa 3 position, I go to James Young. So, tapos sa 4 position ko, dalawa din So, I go with Gabe Norwood or Aldridge Ramos. So, and then yung 5 ko, which is import, I go also to Bobelka pag sa 5, and then yung import ko, Alan Durham or yung si Reggie Johnson. Either sa dalawa na yun. Kasi sila yung I know na, center ko na maganda. So that's my 5. Actually, it's not 5 kasi may mga iba akong And then sa 3 pa pala, I forgot si James Shep or Kevin Ferrer pala. So, may dagdadalawa lahat. So top 10 na yun Yes, parang gano'n. May yung team A ko, parang yung young guns, and then yung mga sa team B ko, yung mga veterano talaga. You not became professional basketball player. What do you think your work right now? Kung hindi ako basketball player now, I think, kasi kung hindi ako nag-basketball, mag-engineering class ako So, syempre yung target, engineer. Pero kung hindi man, maybe sundalo or Navy, ganun. Kasi bata ako, parang yun na yun Either engineering or yung pagiging sundalo. Kahiligan ko talaga rin dati mga barila, mga action movies, mga ganyan. Gusto ko yun. So, siguro yun yung dalawa na yun kung hindi ako nag-basketball player. Thank you for watching.